Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Nico. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Ay nako, talaga bang hindi natitigil ang patayan dito sa lugar natin? Kaya na naman, may bangkay ng taong nakalutang sa ilog. Sa palagay ko po, may gumagalang vigilante sa lugar natin. Kasi halos lahat ng namamatay, mga kilalang kriminal o hindi kaya may ginawang hindi maganda. Itong isang to, mukhang hindi naman taga dito yan ha. Wala pang pagkakakilanlan, kaya hindi rin natin masasabi kung ano talaga ang nangyari. Basta ako, malakas ang hinala ko na may gumagalang vigilante sa lugar. Nababagay lang naman sa kanila yan eh. Wala silang magawang mabuti. Pag-uusap ng magtsuhing Nico at Mang Benhur. Parehong nagtatrabaho sa palengke. Nagtitinda ng isda si Mang Benhur. Samantalang si Nico naman nagkakargador sa gulayan. Madaling araw pa lamang nagsisimula na ang trabaho ng magtsuhin. Madalas sa palengke na nagpapalipas ng gabi ang mga ito, lalo na kung may bagsak ng isda at gulay ng maaga kinabukasan. Kailangan nilang mauna para makakuha ng magandang klaseng isda si Mang Benhur at marami naman ang mahakot na gulay ni Nico. Bandang tanghali, tapos na ang trabaho ng binata. Kaya tinutulungan naman ito ang tsuhin sa pagpapaubos ng mga hinangong isda. Ito ang araw-araw nilang gawain. Hanggang sa tuluyan itong nagbago nang magsimulang magkaroon ng patayan sa lugar. Halos araw-araw, may napapabalitang namamatay. Hindi ito normal. Dahil ang mga natatagpo ang bangkay, kadalasang wakwak ang leeg na parang kinagat. Wala nang lamang loob na parang hinila ng buo mula sa ugat sa lalamunan. Simula nang mapabalita ang patayan, halos wala nang nagpupunta sa pamilihan na madaling araw. Hapon nang napapaubos ni Mang Benhur ang kanyang isda at nagiging matumal na din ang karagahan para kay Nico. Ang mabuti pa, Nico, tulungan mo na lang akong daingin itong mga natirang bangus. Mukhang wala nang bibili nito. Kakaunti na lamang ang tao. Sige po, Tio Benhur. Kaunti na lang naman yan eh. Dalhin na lang natin sa bahay at doon gawin. Ngunit tumanggi si Mang Benhur dahil wala silang kakargahan ng dalang isda. Mahihirapan pa tayong dalhin ang banyerang ito. Kaya dito na lang natin gawin ang pagdadaing. Isa pa, malakas ang tubig dito. Hindi rin tayo lalangawin sa bahay. Sinimula ng dalawa ang pagdadaing hanggang sa hindi na malaya ng mga ito na inabot na sila ng dilim. Halos wala ng tao sa palengke na mga sandaling yun, maliban sa isang lalaking naghahasa ng mga kutsilyo at itak. Tiyo, kilala niyo po ba yung taong yan? Ngayon ko lang po siya nakita rito eh. Si Sagan. Bagong matador ni Mang Intoy. Lumayas na kasi yung una niyang tagakatay eh. Bakit? Wala naman po, Tiyo. Natanong ko lang. Tara na po, umuwi na tayo. Ibabad na lang natin sa tubig na may asin to mga daing nyo. Habang nagtatrabaho, napako ang tingin ng binata sa sinasabing matador. Napansin ito ang mga suot na medalyon ng lalaki. Oy, Nico, tara na. Ano pa kasing tinitignan mo dyan? Wala naman po, Tiyo. Pero tignan mo yung suot niyang mga medalyon, no? Mga anting-anting ba yan?
Ano naman ngayon sa'yo kung mga anting-anting yan? Ikaw talagang bata ka. Tara na nga, mamaya gabihin pa tayo sa daan. Habang naglalakad ang dalawa, hindi maalis sa isipan ng binata ang nakita. May kung anong kakaiba itong naramdaman sa pagkatao ng lalaking yun. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan, naupo ang magtsuhin sa labas ng bakuran. Napag-usapan ng mga ito ang mga nangyayaring patayan sa bayan. Mukhang lalo lang lumalala ang patayan dito sa atin ha. Ang mabuti pa siguro, umuwi na lang tayo ng Zamboanga. Nakakatakot na rin kasi rito. Napag-isipan ko na din po yan, Tiyo. Pero ano naman yung gagawin natin doon? Mas tahimik naman dito kung ikukumpara doon. Saka mas madaling kumita ng pera dito. Habang nag-uusap, napansin ito ang isang lalaking dumaan sa labas ng bakuran. Kalsada na ito, kaya hindi maiiwasang may mga taong padaan-daan. Pero ang nakakapagtaka, 10 oras na ng gabi at sa mga panahong yun, ipinagbabawal na ng kapulisan ang paglabas ng tahanan. Ano na naman yung nakita mo? Ikaw talagang bata ka. Napakatalas ng tingin mo. Mabuti sana kung naititiko mo yung bibig mo sa tuwing may nakikita kang kakaiba pero hindi eh. Kasi naman po, Tiyo, may nakita po akong dumaan. Hindi ba't bawal nang lumabas sa ganitong oras? Oh, ano naman ngayon? Malay mo kapitbahay lang natin na napadaan. Mabuti pa matulog ka na lang. Marami pa tayong gagawin bukas. Siya nga pala, pagkatapos mo magakot na mga gulay, ibilad mo yung mga dinaing nating bangus doon sa likod ng palengke ha, para maibenta na sa susunod na araw. Sabay pasok sa tahanan. O sige po, Tiyo, susunod na lang ako. Ubusin ko lamang pong sigarilyo ko. Habang humihit-hit ng sigarilyo, napatingala ito at tinignan ng kalangitan nang biglang may malaking figura ang dumaan sa kanyang paningin. Anak ng... Tiyo Ben-Hur, may nakita po ko. Ano ka ba namang bata ka? Gabing-gabi na nagsisisigaw ka pa dyan. Natutulog na yung mga kapitbahay natin. Tiyo, may dumaan po kasi sa itaas natin. Malaking ibon po. Rinig ko pa nga yung... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil sinigawan ito ng isa sa mga kapitbahay. O ikaw, kung ayaw mo pang matulog, magpatulog ka. Perwisyo. Sigaw ng kapitbahay. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Oh, ayan na nga bang sinasabi ko eh. Pumasok ka na nga rito at itigil mo na yung paninigarilyo mo. Kung ano-ano na ang nakikita mo. Ano naman yung kinalaman nun, Tiyo? Ang layo naman eh. Eto na po, papasok na. Kinabukasan, maaga pang gumising ang magtsuhin para magpunta sa trabaho. Kagaya ng inaasahan, wala pa din gaanong tao. Nako, mukhang tanghali na namang mamimili ang mga tao ha. Ang mabuti pa, Nico, ikaw na ang magbantay ng paninda ko. Wala ka namang hahakutin ngayon, hindi ba? Wala nga po, Tiyo eh. Talo na naman ang dilihensya. Sige po, ako nang bahala rito. Pero teka, saan naman po kayo pupunta? Abay, magsasakla. Paminsan-minsan na nga lang ako nakakapaglaro eh. Basta ikaw muna ang bahala rito ha. Umalis na ang matanda. Naupo naman ang binata sa loob ng pwesto. Dahil wala namang gaanong tao, nilagyan ito ng maraming yelo ang mga isda at natulog. Nagulat pa si Nico nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Dali-dali itong tumayo sa pag-aakalang may bibili ng kanilang paninda.
Nako, pasensya ka na kung nagulat kita ha. Pero manghihiram lang sana ako ng hasaan eh. Naiwan ko kasi yung sa akin eh. Natatandaan ni Nico na ito yung bagong matador sa karnihan niya. Wala pong problema. Ito po ang hasaan, Manong. Ano nga ba ulit yung pangalan niyo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Sagan. Salamat ha. Ibabalik ko na lang pagkatapos ko maghasa ng mga kutsilyo. Pagkaalis nito, muli namang nagbalik sa pagtulog ang binata. Pagsapit ng tanghali, nagdatingan na ang mga mamimili. Mabuti na lamang at walang ibang naghango ng isda. Kaya mabilis na naubos ang paninda ni Nico. Habang nag-aayos ito ng mga banyera, lumapit si Sagan para magsauli ng hasaan. Bata, ito nga pala yung hasaan. Maraming salamat ha. Kamuntikan ko pang makalimutan eh. Wala po nga naman. Siya nga po pala. Nico ang pangalan ko. Ganun ba? Maraming salamat, Nico. Mabuti naman at maagang naubos ang isda mo. Wala na din masyadong namimili ngayon eh. Sige na, mauuna na ako. Sandali lang. Dala-dala niyo ho ba palagi yung mga kutsilyo niyo? Alam nitong medyo nakakahiya ang tanong. Ngunit hindi na napigilan ng binata ang sarili. Oo. Palagi kong dala yung mga ito. Lalo na kapag pauwi ako. Delikado din kasi sa daan eh. Hindi natin alam kung kailan sasalakay ang mamamatay tao. Baka mamaya, maswertehan ako. Kaya mabuti ng handa. Yan pong mga suot sa leg nyo. Mga anting-anting po yan, hindi ba? Ito ba? Ang totoo, ikaw lang ang nakapansin nito, bata. Oo, pero pang proteksyon lang sila. Kumbaga, pangtabla malas lang. Yaman din lang na naroon na sila sa sitwasyon eh. Nilubos-lubos na ni Nico ang pagtatanong. Pasensya na po kayo, Manong Sagan, kung matanong ako. Baka po nakakaabala na ako sa inyo. Naku, huwag mong isipin yun. Kung gusto mo, samahan mo muna ako doon sa kapihan eh. Magkape tayo habang nag-uusap. Hindi naman nagdalawang isip ang binatang sumama. Habang nakaupo sa lamesa, ikwinento ni Sagan ng tungkol sa kung saan siya nanggaling at kung paano siyang napadpad sa lugar. Hindi naman talaga ako taga rito, Nico. Ang totoo, galing ako sa Antique. Nagbakasakaling magbago ang buhay ko rito. Kaya nanatili ako. Pero ang hindi ko alam, susundan lang pala ako ng tinatakasan kong buhay. Tinatakasang buhay? Bakit po? May napatay po ba kayo? Hindi naman sa ganoon. Basta, mahabang kwento at paniguradong hindi ka din maniniwala. Di, subukan po ninyo. O sige, pero babalaan kita. Alam kong hindi ka panipaniwala ang sasabihin ko. Pero yon ang totoo. Anak ako ng isang manggagamot. Maliban pa sa panggagamot, tumutugis din kami ng mga aswang, mambabarang at mangkukulam. Pinapatay namin sila bilang parusa sa mga kasalanan nila sa tao. Napanganga na lamang si Nico habang nakikinig sa kwento nito. Ayon pa kay Sagan, tinakasan niya ang ganung buhay. Dahil may mga mambabarang at aswang na hindi likas na masama, napipilitan lamang ang mga itong gumante dahil na din sa pang-aapi ng ibang tao. Kung mabuti naman pala yung hangarin nyo, bakit kailangan pantakasan? Hindi lang kaya ng konsensya ko na pumatay ng mga inosenteng mambabarang at aswang. Hindi naman kasi lahat kagaya nilang masama .
Alam kong hindi ka naniniwala, pero lahat ng sinasabi ko, Nico, totoo ang lahat ng ito. Siguro nga mahirap paniwalaan ang sinasabi mo. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ako naniniwala. Ano naman po ang ibig mong sabihin na hindi mo rin natakasan yung tadhana mo? Mas madami pa ang aswang rito kesa sa pinanggalingan ko, Nico. At ang patayang nangyayari sa bayang ito, aswang ang may kagagawa, Nico. Napagtanto ng binata na ang pamamaraan ng pagpatay sa mga biktima masyadong brutal para sabihing gawa ng pangkaraniwang tao. Sinasabi ko na nga bang tama ang hinala ko eh. Ayaw lang maniwala ng tiyuhin ko. Nung gabing nakakita ako ng parang malaking ibon sa bahay namin. Naglipa na sila sa paligid, Nico. Ayoko na sanang makialam eh. Pero may kung anong nagtutulak sa akin na gawin ang nakasanayan ko. Matapos ang kwentuhan, nagpaalam ng aalis si Sagan. Gustuin ko mang manatili, pero may kailangan pa akong gawin. Nico, isa pa gumagabi na rin, kaya mas makakabuti kung uuwi ka na. At may isang bagay pala akong hihilingin sa'yo, kaibigan. Sana ay walang ibang makakaalam ng sinabi ko sa'yo. Teka, saan ka pala umuwi? Dito lang ako natutulog sa palengke. Sige na, mauna na ako. Kakausapin ko si Tio Benhur. Baka pumayag siyang doon ka pansamantalang manirahan sa bahay. Mukhang kailangan ko nga na matutuluyan. Salamat naman kung ganon. Sana pumayag ang tiyuhin mo. Mabait naman yung si Tio Benhur eh. Siguradong papayag yun pag nagpaalam ako. Matapos ay umalis na si Sagan. Tumuli na din sa pag-uwi si Nico. Pagkarating ng tahanan, naroon na si Mang Benhur at nagluluto ng kanilang pagkain. Muntikan ka nang abuti ng dilema. Ano, kumusta naman ang bentahan? Mabuti naman po, Tiyo. Napaubos ko nga po yung hinango nyo eh. Nabayaran ko na din sa pinaghanguan nyo yung kapital. Ito po, ito yung tubo. Itabi mo yan. Sa'yo na lang yan. Nanalo ko kanina sa sakla. Siya nga pala, Tiyo. Nakausap ko si Sagan. Yung baguhang matador sa palengke. Baka pwede, dito muna siya tumuloy sa ating pansamantala. Nakausap mo? Halos hindi nga nakikipag-usap sa mga tao yon. O kung talagang nakausap mo si Saga, paano siyang napunta rito? At taga saan siya? Taga Antique daw po eh. Nagpunta dito sa Davao para makipagsapalaran sa pagbabakasakali na makahanap na magandang trabaho. Pero eto, pagkakatay pa din ng baboy ang binagsakan niya. Mabait na tao naman po si Sagan, Tiyo eh. Masayahin at mapagbiro din po kapag nakasanayan ka niya. Wala namang problema sa akin. Total, dadalawa lang naman tayo dito sa bahay. At matutuluyan lang naman ang kailangan niya, hindi ba? O siya, sige. Pumapayag na ako. Sabi ko na eh. Salamat po, Tiyo ha. Bukas pag nagkita kami ni Sagan, sasabihin ko sa... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Biglang kumalabog ang yerong nakaharang sa kanilang bakuran. Dali-daling lumabas ang magtiyuhin upang tignan kung ano ang may gawa ng ingay. Unang sumilip si Mang Benhur, ngunit wala naman itong nakita. Wala namang tao Baka asong naghaharutan lang. Ikaw na ang bahalang magsara ng pinto. Mauuna na ako sa loob. Nagmasid pa sa paligid si Nico. Laking gulat ng binata dahil biglang may humawak sa kanyang balikat. Nilingon ito ni Nico at nakitang si Sagan ang taong yun. Oh, Manong Sagan,
Huwag kang maingay, Nico. Mamaya nasundan nila ako rito eh. Sa loob ko na ipapaliwanag ang lahat. Huwag ka na munang magsasabi ng kahit ano kay Mang Benhur. Kagad namang tinawag ni Nico ang tiyuhin upang ipaalam ang nangyari. Aba, Sagan. Kanina lang napag-usapan namin ng pamangking ko ang tungkol sa'yo. Iniimbitahan ka daw ng batang yon na dito muna manirahan. Opo, Mang Benhur. Naiya nga po ako eh. Pero wala din po kasi ako matutuluyan sa bayan. Isa pa, delikado po kasi. Ilang araw na ba simula nang dumating ka rito? Iisang linggo na po, Manong. Halos isang linggo na din po ako natutulog sa palengke. Hindi ba nagtatrabaho ka kay Entoy? Bakit hindi ka niya patuloyin doon sa kanila? Yun nga po eh. Hindi daw kasama sa usapan namin yung pagtira sa kanila. Kung sabagay, hindi naman sa paninira Medyo may kagaspangan din yung pag-uugali ng magbababoy na yon. May lahing inche kasi. O siya, yaman din lang na nandito ka na. Bakit hindi ka maglinis ng katawan mo? Nang makapagpahinga na, mukhang galing ka pa sa katayan na. Punong-puno ng dugo ang damit ni Saga ng mga oras na yun. Kaya naisip na matandang galing ito sa pagkatay ng baboy. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang aswang ang sinintensyahan nito, hindi kalayuan sa tahanan. Nagkakwentuhan pa ang tatlo habang nagpapaantok, nang biglang may kumatok na naman sa kanilang pintuan. Aba, sino na naman kaya ang isang to? Gabing-gabi na. Sinadya nitong ilakas ang boses para naman madinig ng kung sinong kumakatok. Pasensya na po sa abala. Pero may ilang katanungan lang po kami. May napadaan po bang lalaki dito na nakatalukbong ng itim? Napagtanto ni Mang Benhur na pulis ang mga ito. Magandang gabi din po sa inyo, sir. Pasensya na po ha, pero wala po kong nakitang dumaan. Bakit po? Ano po ba ang nangyari? Wala naman po. Sige Manong, salamat sa oras ha. Pasensya na din sa istorbo. Dali-dali na din itong umalis. Isinara ni Mang Benhur ang pinto at pumasok ng tahanan. Mga pulis ang nagtatanong sa paligid. May nahanap silang lalaking nakatalukbong ng itim. May nakasalubong kabasagan. Wala naman po Manong. Mag-isa lang naman akong naglalakad sa daan eh. Ay nako, hayaan mo na nga ang mga yon. Pagpahinga na tayo. Maaga pa tayong gigising bukas. Kinabukasan, sabay ang tatlong umalis ng tahanan. Medyo madilim pa ng mga oras na yun at saktong walang trabaho si Nico. Kaya naisipan nitong samahan si Sagan sa pagkatay ng baboy. Magkita na lang po tayo mamaya sa palengke, Tiyo. Ako na po yung bahalang magbantay ng paninda nyo. Sasamahan ko lang po si Manong Sagan sa katayan. O siya, mag-iingat kayo ha. Habang nasa daan ang dalawa papunta sa katayan, nadaanan nila ang tumpok ng mga tao sa tabi ng sapa. Mukhang may nabiktima na naman ng lintik ah. Hindi ko naabutan kagabi. Ang alin Manong? Aswang ang may kagagawan niya, Nico. Namataan ko siya kagabi. Kaso nung sinundan ko, biglang nawala. Humanda siya sa akin. Sa oras na mahuli ko yung aswang na yan, tatadtarin ko siya ng pinong-pino. Nilapitan ng dalawa ang bangkay. Babae ang biktima at kagaya ng mga nauna. Wakwak ang leeg at wala ng lamang loob. Grabe naman yung ginawa ng aswang na yan. Sa leeg pinadaan yung lahat ng lamang loob. Bagong yanggaw ang may gawa niyan.
Hindi sila namimili ng bibiktimahin. Sa oras na makaramdam ng gutom, basta na lamang silang sasalakay. Bagong Yanggaw? Ano naman po yung mga yun? Ang mga bagong Yanggaw, mga kakasibol pa lamang na aswang. Sila ang mga uri na nagsisimula pa lang mambiktima. Hindi pa nila kontrolado yung halimaw sa loob ng katawan Kaya imbis na itong sumunod sa kanila, sila ang napapasunod nito. Matapos yun, umalis na sa lugar ang dalawa dahil dumating ang kapulisan. Habang naglalakad papunta sa katayan, ipinaliwanag ni Sagan ang lahat kay Nico dahil alam niyang magtatanong ito. Ayon sa lalaki, ang mga bagong Yanggaw ay mahirap kilalanin dahil hindi sila natutunto ng mga bagay na ginagamit sa paghanap ng mga aswang, kagaya ng lana, mutya at kung ano-ano pa. Ang mga datihang aswang ay kayang matunton gamit ang lana. Kumukulo ito sa oras na may aswang sa paligid. At sa mga mutya naman at medalyon, naglalabas ito ng mainit na enerhiya na nagsisilbing babala sa may tangan. Ang mga suot kong medalyon, hindi lang sila basta pangontra, Nico. Ginagamit ko rin ang mga ito bilang pantunton. Paano naman sila nalalabanan, Manong? Di ba, sobrang lalakas ng mga aswang, mabilis pang kumilos. Mahirap ipaliwanag, Nico. Pero sa tuwing nagkakaroon ako ng engkwentro sa mga aswang, kusang lumalabas ang mga kakayanan ko. Siguro, dahil din sa tindi ng pinagdaanan kong pagsasanay noon. Matapos naman ang trabaho nito, nagbalik ang dalawa sa palengke. Mabuti naman at nandito ka na, Nico. Ikaw na ang magbantay ng paninda. Mahuhuli na ako sa saklaan. Sige na po, Tiyo. Ako nang bahala rito. Ilang oras lang din ang nakalipas. Naubos na ang mga panindang isda ng binata. Inantay nitong maubos ang baboy na paninda ni Sagan. Matapos ay nagpunta ang dalawa sa kapihan. Habang nag-uusap, biglang natigilan si Sagan. Naramdaman nitong uminit ang medalyong nasa loob ng damit. Nico, may aswang sa paligid. Medyo natakot si Nico dahil papalubog na ang araw ng mga oras na yun. Ngunit sa kaloob-looban ng binata, gusto din itong makita kung ano ang kayang gawin ni Sagan. Anong nang gagawin mo, Manong? Hindi ito yung bagong Yanggaw, pero kailangan ko pa din siyang tugisin. Hindi natin alam, baka isa din siya sa mga nambibiktima. Ang kailangan ko na lang malaman ngayon ay kung sino ang aswang na ito. Dito ka lang, Nico. May gagawin lang ako. At sa oras na ibigay ko ang hudyat, sumunod ka. Dala ang kutsilyo ko. Napalunok ng laway ang binata. Magkahalong emosyon ang nararamdaman. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ito ng engkwentro sa isang totoong aswang. Nilapitan ni Sagan ng matandang babae. May kung ano itong inusal sa palad. Marahang idinampi sa matanda. Laking gulat ni Nico dahil bigla itong nagalit at mabilis na naglakad palayo. Tinignan ni Sagan ang binata. Sumenyas ito. Kagad namang tumayo si Nico dahil ito na ang hudyat na sinasabi ni Sagan. Sundan mo ko, Nico. Hindi dapat mawala sa paningin ko ang matandang yun. Positibo, isa nga siyang aswang. Tuluyan itong tumakbo ng mabilis para masundan ng matanda. Hindi naman nakahabol si Nico, lalo pat paahon ng daan. Hindi na namalayan ng binatang nasa loob na sila ng kakahuyan at nawala na sa paningin si Sagan. Huminto sandali ang binata
nakarinig ito ng mga kaluskos sa paligid. Sinundan pa ng mahihinang pag-angil at tunog ng manok na tila naglilimlim. Hindi alam ni Nico ang gagawin ng mga oras na yon, kaya pinili nitong maupo sa lupa. Hinawakan ng mahigpit ang daladalang mga kutsilyo. Nang walang ano-ano, may isang malaking aso ang lumabas mula sa masukal na bahagi ng kagubatan. Marahan itong naglalakad papunta sa kanya habang tumutulo ang laway at nanlilisik ang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, hindi maikilos ng binata ang katawan, maging ang mga panga, tila naninigas at hindi magawang makapagsalita. Sinubukan din ni Nico na sumigaw, ngunit hindi nito maibuka ang bibig at walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumalon pa itaas ang malaking aso. Nakabuka ang bunganga upang sakmalin si Nico. Nang biglang magpakita si Sagan sa harapan ng binata upang harangin ang pag-atake ng nilalang. Biglang nawala ang paninigas ng katawan ng binata. Kagad itong tumayo, sabay talon papunta sa gilid. Pinagmamasdan itong makipagsagupaan si Sagan. Namangha ang binata sa pinapakitang liksi nito sa pakikipaglaban. Hindi man kita sa katawan ni Sagan, ngunit nagtataglay ito ng kakaibang pisikal na lakas. Isang suntok sa panga ng malaking nilalang ang binitawan ni Sagan, dahilan para tumilapon ito palayo. Matapos ay kinuha ang pagkakataong yun para kunin kay Nico ang mga sandata. Ang mga kutsilyo ko, Nico. Ihagis mo pa itaas. Bilisan mo! Dali-dali namang binuksan ng binata ang nakabalot na sisidlan. Inihagis pa itaas ang mga kutsilyo. Nagawang saluhin ni Sagan ng dalawa sa mga ito. Isang mahabang pangtarak sa leeg ng baboy at isang malapad na pangtadtad at pangputol ng buto. Na mga sandaling yun, nakatayo ang kalaban. Muli itong naghanda para sumugod. Tumakbo ng mabilis ang malaking aso. Sinalubong naman ito ni Sagan. Akmang magpapang-abot na ang mga ito. Biglang dumulas paluhod ang lalaki, dahilan para maitarak niya ang mahabang kutsilyo sa katawan ng nilalang. Napasigaw ito, at nang bumagsak sa lupa ay naglabasan ang lamang loob. Nanlaki ang mga mata ni Nico dahil unti-unting nagbabago ang anyo ng aso hanggang sa tumambad sa kanyang harapan ang isang lalaking walang saplot. Anong nangyari doon sa matandang babae? Bakit nagbago ng anyo? Ang mga batikang aswang, may kakayanang gayahin ng sinuman. Isa ito sa dahilan, kaya mahirap silang patayin. At ang isang to, paniguradong marami na ang nabiktima sa lugar na ito. Pagpapaliwanag ni Sagan habang naglalakad papunta sa nakahandusay na aswang. Pilit pa nitong ibinabalik sa loob ng tiyan ng lamang loob. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya ito magawa pa. Itinutok ni Sagan ang malapat na kutsilyo sa leeg ng lalaki at walang pagdadalawang isip itong tinaga. Napatakip na lamang ng bunganga ang binata dahil sa nakita nitong brutal na pagpatay ni Sagan sa aswang. Bahagyang nakaramdam ng awa ang binata, ngunit nanaig pa din ang katotohanan na maaaring marami na ang nabiktima ng aswang na yon sa bayan. Alam kong nakakaramdam ka ng awa sa kanya, Nico. Pero hindi dapat. Dahil kung kaaawaan mo ang mga kagaya nila, patuloy lang silang mananalanta at marami ang buhay na mawawala pa. Hindi makapaniwala ang binatang ganong kahusay ang lalaki sa pakikipaglaban. Kung titignan, hindi mo kakikitaan ng pagiging marahas kahit sa pagkatay ng baboy,
nagagawa pa nitong kitilin ang buhay ng mga kakataying hayop nang hindi gumagawa ng anumang ingay o nahihirapan. Nauunawaan ko, Sagan, hindi nilikha ang mga aswang para sa mundo ng mga tao. Mali ka, Nico. Yan ang wag na wag mong iisipin. Dahil ang mga aswang, nilalang din ng Ama. Sila ay mga nahulog na anghel. Isinumpa dahil sa kanilang maling pasya. Kung nilalang sila ng Diyos, hindi ba dapat alam nila ang kanilang kalalagyan? Tama ka, Nico. At ito ang kanilang ginagawa. Kaya sila nang bibiktima ng mga tao, hindi lang para kumain, kundi ang ihatid sa lahat ang kanilang mensahe na higit silang mas malakas kaysa sa ating mga tao. Ang dahilan naman kung bakit nandito sa mundo mga kagaya ko ay para panatilihin ang balanse dahil ang lahat ng sobra masama rin. Nang gabing yun, lubos na nauunawaan ni Nico ang tungkulin ng kaibigan. Ngayon, naiintindihan ko na ang papel mo sa mundong ito at kung bakit mo ito ginagawa, pero hindi na ituloy ni Nico ang sasabihin dahil biglang nakaramdam si Sagan ng pagkilos mula sa paligid. Bilisan mo. Umakyat ka sa punong yun. Tinuro nito ang malaking puno na may mayabong na mga dahon. Pagkarating ni Nico sa itaas, nakita nitong nagtago si Sagan sa makapal na damo sa tabi ng patay na aswang. Nakaumang ang dalawang sandata, nakahandang umatake. Maya-maya ay may isang figura ang nagpakita. Nanlaki ang mga mata ni Nico dahil nasaan yung tao ito at punong-puno ng langis ang buong katawan. Kagaya ng nauna, wala din itong saplot. Akmang lalabas na sana si Sagan sa pinagtataguan nang biglang hilahin ng kakarating na nilalang ang lamang loob ng patay na aswang at kinain ito sa isang sulok. Halos maduwal si Nico sa nakitang tanawin. Sa kalagitnaan ng pagkain ng aswang, may isa pang dumating at biglang dinamba ang kauri nito. Napatingin si Sagan kay Nico. Nagbibigay ng babalang wag gagawa ng kahit anong ingay. Marahang umikot si Sagan sa likod ng mga abalang aswang at dahan-dahan itong naglakad palapit. Napansin ng isa sa mga aswang ang presensya ng lalaki, kaya kagad itong tumayo at umangil ng malakas. Ang ipinagtataka ni Nico parang hindi nila nakikita si Sagan. Ilang di pa lamang ang layo nito sa kanila, ngunit patuloy pa din nila itong hinahagilap sa pamamagitan ng pang-amoy. Biglang sinugod ni Sagan ang dalawang nilalang. Hinawakan ang isa sa leeg. Sa kasamaang palad, nakawala ito dahil sa madulas na likidong nakabalot sa kanilang balat. Muling umatras si Sagan. Patuloy namang naghahanap ang mga aswang. Pinagmamastang mabuti ni Nico ang ginagawa ng kaibigan. May kung ano itong ipinahid sa kamay at maging sa braso. Matapos ay muling sinubukang hulihin ang mga aswang. Sa pagkakataong yun, tuluyang nahuli ni Sagan ang isa sa kanila at ginilita ng leeg. Nang makita naman ito ng kasamang aswang, dali-dali nitong dinambahan si Sagan mula sa likod. Napansin naman ito ng lalaki. Iniikot niya ang katawan niya. Dahilan para ang hawak na aswang ang makagat ng kasamahan nito. Itinulak ni Sagan ang dalawang aswang. Muling nagulat ang binata dahil kinain na naman ng isa ang kasama niya. Talagang wala kayong pinipili. Maging mga kauri nyo, tinatalo nyo. Ibinato nito ang malapad na kutsilyo sa ulo ng kalaban. Tumarak ito na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng aswang. Nico,
Pwede ka nang bumaba. Ano? Sigurado naman ngayon, buo na ang pananalig mo sa mga aswang. Oo, Manong. Di ko akalaing ganito pala yung kilos ng mga aswang. At ang dami pala talaga nila rito. Pero ayos yung mga galawan mo kanina. Paano mong nagawa yon? Saka bakit hindi ka nakikita ng mga aswang? Naupo si Sagan habang nililinis ang mga sandata. Ang tawag sa kakayanang yun, sa bulag. Isa itong uri ng dasal na iniihip ko sa aking palad. Walang elemento ang makakakita sa iyo sa oras na napagana mo ito ng maayos. Tara na, umalis na tayo rito bago pa magdatingan ang mga kasama nila. Naaakit sila sa amoy ng sariwang dugo mula sa mga ito. Mabilis na lumabas ng gubat ang dalawa. Dali-daling pumunta sa ilog upang maglinis ng katawan. Matapos ay umuwi na din ang mga ito. Wala pa si Mang Benhur nang dumating sila sa tahanan. Kaya naman nakapag-usap pa ang dalawa tungkol sa nangyari. Ayon kay Sagan, ang dalawang nahuling dumating, mga bagong yanggaw, at ang aswang na nauna niyang nakalaban ay siyang may gawa ng pangyayanggaw. Sa oras na maging ganap ang pagiging aswang ng isang nayanggaw, hahanapin ito ang kanyang amahan o inahan upang patayin at kunin ang bertud. Ito lang ang paraan para tuluyan nilang makontrol ang kanilang pagiging aswang. Nakakatakot pala yung mayanggaw, no? Pero paano naman nangyayari yun, Manong? Maaring salaway mula sa ganap na aswang o hindi naman kaya palipad hangin. Minsan hinahalo nila ito sa pagkain at inumin. Kaya mag-iingat ka sa pagkain sa mga handaan, lalo na kung hindi mo kilala ang pupuntahan mo. May paraan ba para makontra yung yanggaw, Manong? O kung sakali man, maaari pa ba itong tanggalin sa katawan ng tao? Oo, Nico. Sa unang tanda ng pagkayanggaw, maaari pa itong mapigilan. Pero maaari din naman itong maiwasan sa pamamagitan ng paglalagay ng kalamansi sa kakainin mo. Gawin mo ito kapag duda ka sa taong nagbibigay sa iyo ng pagkain. Maya-maya pa, dumating na si Mang Benhur. Tila nakainom ang matanda. Paekis-ekis ang lakad nito at pakanta-kanta pa habang papasok ng tahanan. Nako, yan ka na naman, tiyo. Alam mo namang napakalayo ng bahay natin sa bayan. Doon ka pa talaga magiinom. Paano kung hindi ka nakauwi sa sobrang kalasingan mo? Di magiging hapunan ako ng mag-aswang. Nagkatinginan ang dalawa dahil alam nilang hindi gawang biro ang tungkol sa mga ito. Ang mabuti pa, dali na natin si Mang Benhur sa kanyang silid nang makapagpahinga na din tayo. Nakakapagod ang araw na ito. Namangha naman si Nico dahil parang baliwala na lamang sa kaibigan ang mga nangyari. Mapaghahalata ang sanay na ito sa paggitil ng buhay ng mga aswang. Ilang araw ang nakalipas, walang napabalitang napatay o nangyaring pag-atake. Inakala ni Nico na nagawa ng ubusin ni Sagan ang mga aswang sa lugar dahil hindi na din niya ito nakita simula nang magpaalam na aalis sandali. Puka, hindi na umuwi si Sagan sa bahay. May sinabi ba siya sa'yo bago umalis? Nagpaalam lang po siya na aalis sandali. May kailangan daw asikasuhin. Di naman po sinabi kung magtatagal ba siya o hindi. Naiwan din sa bahay yung mga pangkatay niya. Kaya siguradong babalik pa yon. Kung sa bagay, o siya, tara na ng makarami. Kasalukuyang naglalakad ang mga ito papunta sa palengke. Papasikat na ang araw ng mga oras na yon, kaya hindi pa gaanong kaliwanag.
nang biglang may kung sinong lumabas mula sa gilid ng daan. Umandusay sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Nico dahil sa saga ng taong yun. Mahabaging langit! Sagan, anong nangyari sa'yo? Nakita nito ang malaking sugat sa braso ng kaibigan. Ang mga kalmot sa muka at leeg. Hindi na nakapagsalita ang lalaki dahil sa laki ng pinsala. Magmadali ka, Iho. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Ngunit hinawakan ni Sagan ang kamay ng matanda. Umiling. Sabay bulong kay Nico na dalhin ito sa tahanan. Lalo ka lang mapapahamak kung hindi ka dadalhin sa ospital. Wala kaming kaalam-alam kung paano kang gagamutin. Hindi na nakapagsalita si Sagan dahil tuluyan itong nawala ng malay. Dali-daling binuhat ni Nico ang lalaki. Itinakbo pa uwi. Mabuti na lamang at hindi pa sila nakakalayo. Nang makita si Sagan. Tiyo, mamaya ko na po ipapaliwanag sa inyo. Pero sa ngayon, kailangan ko po na mainit na tubig, malinis na tela at mga halamang gamot para sa sugat. Kaya mo bang gamutin ang malalaking sugat na yan, Iho? Nangangailangan ng tahiyan, no? Ako na po ang bahala, Tiyo. Sige na po, ikuha na ninyo ako ng mga kailangan ko. Dali-dali namang kumilos ang matanda at nang makuha ang mga kailangan ng pamangkin, naupo ito sa sulok habang pinagmamasdan ang ginagawa ng binata. May kung ano itong tinitignan sa kanyang tabi habang nililinis ng mainit na tubig at malinis na tela ang mga sugat. Maging ang pagtatahi ng mga ito, tila gamay na gamay ni Nico na parang pinag-aralan ng matagal. Matapos mailapat ang lunas ay hinayaan nilang magpahinga si Sagan. At saan mo naman natutunan ang lahat ng ginawa mo, Nico? Hindi naman kita nakikitang nag-aaral ng panggagamot. Si Sagan po ay nagturo sa akin ng lahat ng yun, Tiyo. At saan naman kukunin ng isang matador ang ganong kaalaman? Tiyo, hindi lang po basta matador si Sagan. Isa po siyang manunugis ng mga aswang. Natawa naman si Mang Benhur sa sinabi nito. Manunugis ng aswang? Mukhang pinaglololoko mo naman yata ako eh. Yan din ho, Tiyo, yung naging reaksyon ko nung una. Nang sabihin niya sa akin yung tungkol sa totoong dahilan ng pagpunta niya rito. Hindi po ako naniwala. Pero kalaunan, ako po mismo ay nakapagpatunay eh. Pinakita nito ang mga gamit na naiwan ni Sagan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Benhur dahil kasama sa mga kagamitan yon ay isang libretang naglalaman ng mga pamamaraan kung paanong papatayin ang isang aswang. Maging ang lakas at kahinaan ng mga ito at kung ano ang mga uri ng bertud meron ang mga nilalang. Seryoso ka nga talaga sa sinasabi mo, Iho. Pero anong nangyari sa kanya? Bakit nasugatan siya ng ganito kalubha? Siya lang naman yung makakasagot ng tanong na yan, Tiyo. Antayin na lang natin siyang magising. Ilang araw hindi nagpunta sa palengke si Nico. Walang magbabantay kay Sagan. Araw-araw nitong nililinis ang mga sugat ng kaibigan. Hanggang sa tuluyan na itong magkamalay. Maraming salamat, Nico. Ang laki ng utang na loob ko sa iyo ah. Kung wala ka, malamang patay na din siguro ako. Teka, ilang araw ba akong nawala ng malay? Mahigit 1 linggo, Sagan. Akala nga namin ni Tio Benhur, hindi ka na magigising eh. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Nagpunta ako sa kabilang bayan dahil may natanggap akong balita tungkol sa isang bagong yanggaw na nakatali sa kanilang tahanan. Tinulungan ko yung batang yun eh. Pero nang papauwi na ako, nakaengkwentro ko naman ng napakadaming aswang. Wala akong nagawa dahil naiwan ko ang mga sandata ko. Kumusta naman ngayon yung pakiramdam mo? Maayos na.
wala kang dapat alalahanin. Dahil ngayong nagkamalay na ako, mabilis ko nang mapapagaling ang mga sugat ko. Kinahapunan, laking tuwa ni Mang Benhur dahil nakita nitong nakaupo na sa higaan si Sagan. Mabuti naman at nagkamalay ka na, iho. Alam mo bang nag-aalala sa'yo si Nico? Opo, Manong. Pasensya na po kayo ha, kung naging pabigat pa ako sa inyo. Nako, wala yun. Huwag mo nang isipin ang tungkol roon. Ang mahalaga, ligtas ka at maitutuloy mo na kung ano ang nasimulan mo. Huwag kang mag-alala, Sagan. Ligtas sa amin ni Tio Benhur ang sekreto mo. Alam na niyang isa kang manunugis eh. Ano nga palang plano mo ngayon? Tutugisin ko ang mga aswang na may gawa nito sa akin at pagbabayanin sa mga nagawa nila. Kaya ng mga sumunod na araw, tuluyan ang gumaling ang sugat nito. Naghanda ang lalaki sa pagsalakay. Maging si Nico ay naghahanda na rin dahil hinayaan siyang sumama ni Sagan sa pagtugis. Mapanganib na lugar ang pupuntahan natin, Nico. Isang pamilya ng mga aswang ang nakatira sa baryong yun. Sigurado ka bang gusto mong sumama? Nakita ko na kung ano magagawa mo. At isa pa, hindi na din naman ako natatakot sa mga aswang eh. Kaya oo, handang-handa na ako. O siya, magpaalam ka na kay Mang Benhur dahil bukas ng umaga, lalakad na tayo. Hindi naman pinigilan ni Mang Benhur ang pamangkin. Tiwala itong hindi pababayaan ni Saganang binata. Mag-iingat kayong dalawa. Naway patnubayan ng Diyos ang inyong gawain at bumalik kayo ng ligtas. Opo, Tiyo. Pangako, babalik kami ng ligtas. Nagsimula na silang maglakbay hanggang sa marating ang sinasabing baryo. Pahapon na nang marating nila ito, kaya wala nang gaanong tao sa labas. Maliban na lamang sa mga kalalakihang nag-iinuman. Naglakad papasok ang dalawa hanggang sa marating nila ang tahanan ng aswang na nakalaban ni Sagan. Nico, narito na tayo. Manatili ka sa likod ko at huwag na huwag kang lalayo. Dahil sa oras na makakita ng pagkakataon ng mga aswang na yan, siguradong sasalakay sila. Nakatayo na ang mga ito sa harapan ng pinto ng tahanan. Tila nagkakagulo sa loob habang nagkakalansingan ang mga kubyertos. Biglang sinipa ni Sagan ang pinto. Naaktuhan ang mga itong pinagtutulungang kainin ang isang buong bangkay ng tao. Nakalapag ito sa lamesa. Nagkalat ang dugo sa sahig. Maging ang lamang loob at ilang bahagi ng katawan ng biktima nakakalat sa paligid. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Sagan ang mga ito. Hindi na nagawang makatakas ng mga aswang dahil isinara ni Nico ang mga bintana. Nagsisigaw ang mag-anak na yun sa loob ng bahay. Walang itinirang buhay si Sagan. Lumika ng malakas na ingay ang nangyari. Dahilan para makakuha ng atensyon mula sa ibang kababaryo. Susunugin pa sana ni Sagan ang tahanan. Ngunit nakita nitong paparating na ang mga taga-baryo. Kaya dali-dali na lang umalis ang dalawa sa lugar. Dito na maghihiwalay ang landas natin, Nico. Maraming salamat sa naging tulong mo. Masaya ako nakilala ko kayo ni Mang Benhur. Palagi mong ingatan ang sarili mo. At heto, tanggapin mo ang kutsilyong ito bilang tanda ng ating pagiging magkaibigan. Hindi na nakapagsalita pa si Nico dahil mabilis nang nawala sa kadiliman ang kaibigan. Ito ang pinakahuling beses na nakita ni Nico si Sagan. Walang nakakaalam kung nasa na ito o kung buhay pa ba si Sagan. Ngunit para kay Nico, mananatiling sariwa sa kanyang alaala ang kaibigang si Sagan
na kinilala. Vigilanteng taga-ubos ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.